Eto na mga kababayan, may malaking pasabog tungkol sa ginawa ni Maharlika. Nagpunta pala ito sa Netherlands para lang manghuthot mga kababayan. Nagpunta daw ito doon nang walang kapera-pera. Ang pinunta pala nito doon ay para magkapera, manghuthot sa mga Pilipino, sa mga OFW, mga nandun mga kababayan. Manggagancho pala talaga ito. Ito pala, ang pinunta doon ay para magkapera. Manghut-hut lang mga kababayan. Kaya pala ito parang entertainer ang dating doon. Ginawang nagsasayaw mga kababayan, nakakahiya. Paano ka igagalang? Paano ka irerespeto? Kung ikaw ay magsalita para kang napakagaling, nasa iyo na ang lahat. Perfecto, kumbaga. Pero nagpunta to sa Netherlands para magwalwal, magwala, magsasayaw. Kulang na lang siguro makipaghalikan to kay Robin Padilla doon para lang magkapera mga kababayan. Ito na nga mga kababayan. Napansin nyo bang medyo kumalma itong mga kababayan natin dyan sa The Netherlands mga kababayan? Kaya pala nilusob din ng mga pulis yung lugar na yan. At kinausap itong mga kababayan nating OFW dyan, natigil-tigilan nilang pagrarali at panggugulo dyan sa bansang yan. Tahimik yung lugar na yan napakaganda kung titingnan natin. Pero nung nilusob ng mga kapwa natin Pilipino yung lugar na yan, nabalahura mga kababayan, nasira pati mga damuhan, nakalbo. Bago pa tayo mag-init mga kababayan, babatiin ko muna kayo ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Kung saan man tayo sulok ng mundo, kung saan man tayong lupalop ng daigdig. Ayan. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment. Siyempre, subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Genius TV po. Malaking tulong na po yan para sa akin. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na nga mga kababayan, pakinggan natin itong mga pinaggagawa or isang matinding pasabog na mga pinaggagawa ng mga Pilipino, mga OFW, mga kababayan natin dyan sa Netherlands, pati itong si Maharlika at si Harry Roque, mga kababayan. Nakakahiya. Puro panggagancho lang pala ang mga pinaggagawa nito dyan sa bansang yan. Pakinggan natin to mga kababayan. Sabi naman ng ito, ngiwi. Kasi dalawang mukong na ito. Itong Marlo ka na ito, mas mukhang adik Diba? Hindi ko alam kung addict to, parang hindi naman. Addict sa lalaki siguro, ewan ko. Pero, delikado po yung mga OFW sa Netherlands, no? Posible silang makasuhan matapos ang rally. Ito po ang sinasabi po sa insider natin sa ICC, no? Na lang po, no? Kila Robin Padilla, dito sa mga OFW natin sa Netherlands, o sa iba pang panig ng mundo, no? Good morning po, watching from Doha, Qatar. At hello everyone. Kasi po, ang nangyari po ay nag-message po ang sa atin at pinapaalam po sa lahat sa atin na kung maaari ay ipaalam daw natin sa mga OFW na yung ICC ay pinaplano silang kasuhan. Yun po yung nakarating sa ating balita po. Gusto silang kasuhan ng ICC. Ito po mga nag-rally roon. Kaya pala pumunta no isang araw yung mga pulis na babae at kinukuha yung mga ID nila. Sa tingin natin ay nagbi-build up sila ng mga kaso, gagawa nila ng kaso itong mga OFW natin. Mga kawawa naman. So, yung nagbigay ng tip, no? Kapag nainis daw yung ICC, baka bigla na lang ang mga tao na nagtitipon-tipon sa ICC, bigla naman lang silang hulihin. Ano? Bigla silang hulihin. Ha? Yan ang sabi sa akin, nakiusap sa akin, nasabihin ko daw sa iyo, sana mabigyan mo sila ng babala. Thank you. Ngayon, binibigyan ko ng babala ang lahat ng OFW po. Diyan sa ICC, no? Nagagalit na insulto kasi yung ICC doon at nagre-reklamo yung parang barangay nila doon. Yung vicinity, naguguluhan daw. Nahihingayan, something like that. Kaya nga si Joe Badilla, umalis na, tumakbo na ng Dubai, di ba? Wala yata, sa Dubai na siya At medyo nag-iingat na rin yung mga natin doon, mga OFW. Nagre-reklamo din to rin. Isa nagre-reklamo to. Si na wag manggulo, wag daw pa-rally yung mga galit, no? Ito naman si Maharlika, si Nieto, no? Dapat ito magkakapwesto sa US Embassy. Kaso, meron pala siyang credit card. Scammer pala ito. Hindi marunong magbayad ng credit card, tinakbuhan. So, kinasuhan ito. Tapos ito, meron pang kaso na pagpatay, no? Sa kanyang asawa. Yun ang binabalita
72 years old, naniniwala ako na kaya nitong pumatay. Si Raulo to, mamamatay tao ng una pa man. Si Diablo, yung Beelzebub or tinatawag nating Lucifer, ay mamamatay siya ng una pa man. Pero walang pinapatay ni isang mang body. Si Lucifer, wala siyang taong physical na pinatay. Pero mamamatay siya ng una. Kasi yan parang murder. Mina-murder mo nakatalikod. Si bangag-bangag yan, murdering yan eh. Pagpatay rin yan. Pinapatay mo ang espiritu ng isang tao. Sinisiraan mo siya. Pinapatay mo siya. Sabihin, binabackstab, sinasaksak mo ng patalikod o tinatawag na minamurder mo. Murder, pinapatay. So, itong taong ito, ang dila nito, dapat pinuputulan ng dila ito. Kung mahuli ito sa Saudi, siguradong pupugutan to ng dila at saka ulo. Sigurado to. Sira ulo eh. Inaano yung presidente, no? Yung pala siya daming kaso. Kinasuhan to nung business partner niya dahil sa katarantaduhan. Tapos marami daw tong scam na ginawa. Kilala daw ito dun sa Walmart. Natarantado to. Parang shoplifter, hindi ko malaman. Basta maraming kaso yan. Sabi sa atin ng informant, tarantado talaga yan. Ang laka daw nito, pera-pera. Yung mga money transfer, kung mga t-shirts, mga lahat ng pwedeng pagkakitaan, talaba. Basta't may nakita siyang opportunity na may pera, pagkakaperahan, pinapasok niya kahit talaba, kahit saang lugar. Kahit sa Amerika, mga bags, mga t-shirts, pinapasok niya, tapos dinadouble cross niya yung mga kapartner. Ginagago niya. Kaya yung pati yung mga credit card, pinasok niya, ginago niya rin yung credit card, dinimanda siya. Kaya hindi siya na bibigyan sana to ng pesa sa gobyerno. Kaso nung research, scammer, manggagancho. Tapos pinatay pa yung asawa. Naniniwala ako na talaga mamamatay tao ang tarantadong to. Kasi gago nga eh. Walang hiya ang pagkatao. Pumunta doon sa Netherlands, walang pera. Kung di ba naman sira ulo. Ang inaasahan niya, pagpunta niya roon, peperahan niya yung ang maggagaso sa kanya, yung mga OFW ron. Bakit ka pupunta sa isang lugar, wala kang budget? Anong gusto mong gawin? Di ba? Manglilimos ka doon. Di ba? Hatchet ka, mga hustler ka, manggagancho ka ng mga OFW. Ganun ang lakad nito. Sabi ni Samurai, Sir, ayon sa aming informants, ang mga lakad niyan puro pera. Lahat ng pwedeng pagkaperahan, tinitira nito. At ang nagpapondo rito, China. Meron din tong Chinese counterpart. Ito yung mga vlogger na funded ng China. Kasama to sa Chinese vlogger na pinupunduan ng China. Kaya pala ito malakas manira.